Tuluyan na ngang kinasuhan ng TV host actor na si Vic Soto ang controversial filmmaker na si Daryl Yap kaugnay ng lumabas na teaser ng Pepsi Paloma movie. Personal na nagtungo si Bossing Vic sa Muntinlupa Regional Trial Court kaninang umaga, Enero 9, para idemanda si Direk Daryl matapos mabanggit ang pangalan niya sa short trailer ng naturang pelikula. Sinampahan ni Vic ng 19 counts of cyberlibel si Daryl Yap dahil sa diretsahang pagbanggit sa pangalan niya bilang humalay umano sa yumaong sexy star na si Pepsi Paloma na sumikat noong dekada 80. Kasama ang kanyang asawang aktres at TV host na si Pauline Luna, humihingi ng civil damages si Bossing nang nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Alam niyo po, mula nung sumambulat itong pinalabas na viral video o clickbait nitong si Direk Daryl Yap, hindi po nagsalita si Bossing Vic Soto. Hindi siya naglabas ng anumang payag, pero eto na po ang kanyang paninindigan. At kaninang umaga nga po, alas 10, ay nagsadya na po sa Muntinlupa si Bossing Vic Soto para ihain ang kanyang mga kaso laban dito kay Daryl Yap. Alam niyo po, ang piskalya po ng Muntinlupa ay napuno ng mga tagahanga kanina at ng mga media men dahil talagang napakainit po nitong isyong ito. Ang nakapaloob po do sa impormasyon na nakarating sa amin, hawak ko po ngayon, 19 cases po o 19 counts of libel ang isinampa ni Bossing Vic Soto laban kay Daryl Yap. At hindi lamang po sa direktor, kundi pati sa mga nagpo-post ng trailer o teaser nitong pelikulang ginagawa niya. Ang cyber libel po ay kinambalan pa ng habeas data at TRO, Temporary Restraining Order, para mapatigil po ang posting nitong viral video na ito o clickbait. Sobra. Dito po sa sinumpaang salaysay ni Bossing Vic Soto ay nakalagay, tatagalugin ko po. Dito raw po sa kasong ito, ang nasasakdal na isang clout chaser ay ginagamit ang kanyang social media platforms to garner attention for his film. In his desire to earn more money, he openly accused me of being rapist. Ayan, of being a rapist. Dito po, sa moral damages, ang hinihingi po ni Bossing Vic Soto ay 20 million pesos. Dito naman po sa mga exemplary damages, ang narito po hinihingi niya ay 15 million pesos. Kaya 35 million pesos po ang nakapaloob na halaga dito sa demandang ito, with prayer for civil damages. Eto na, Romel. Ito na yung sabi nga ni Bossing Vic na napaka, kanina positibong-positibo ang kanyang pananaw sa mundo. Napakaganda ng kanyang pagtanggap sa mga tanungan at pagsagot. Kasama niya nagpunta ang kanyang wife na si Pauline Luna. Alam niyo po mga kapatid, itong kasong ito, kakayanin pa siguro ito ni Bossing Vic kung talagang hahabain pa niya ng todo-todo 100% ang kanyang pasensya. Si Pauline dahil artista, kaya pa rin siguro itong tanggapin dahil alam niya na sa mundo ng showbiz ay nagaganap ang mga ganito. Pero alam niyo po kung bakit na-trigger si Bossing Vic Soto na sampahan ng mga kaso si Daryl Yap. Binubuli po ang kanyang anak na si Tali. Naku, yan ang hirap. Si Tali ay tinatanong ng kanyang mga kapwa-bata na hindi naiintindihan ng kwento kung siya ba'y anak ng isang rapist. Alam mo, Romel, sa ganitong pangyayari, hindi alam ng mga batang tulad ni Tali, napakabata pa nila para intindi nito. Maging yung mga nagtatanong na bata, hindi alam itong kasong rape na ito. Pero may mga yaya, may mga nanay, may mga nagbabasa ng mga balita, di ba? Well, ano po ang kinalaman at kasalanan ni Tali sa problemang ito? Ano rin ang kasalanan ng mga anak at apo ni Vic Soto para sila ay makaladkad sa isang senaryo
na nagpasama sa imahe ng kanilang ama. Romel. Yun na nga ang sinasabi natin, di ba? Walang kamwangwang ang lahat. Nang biglang lumabas ang teaser na yan, biglang nagkaroon ng malisyosong pag-iisip ang mga tao, biglang-bigla na ano ba ito? Bakit gano'n? Kasi may pangalan. Kung wala naman sana pangalan, yung pwede naman sana. Kaya lang may pangalang ibinuga ang at sa loob po ng mahigit na 4 na dekada ng pamamayagpag ng pangalang Vic Soto, wala po tayong narinig. Wala po siyang nakaaway. Wala siyang minalasadong kahit sino. Pero ang aksyon na ito po ay utang na loob niya at utang niya sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak at apo. Ito po ay ginawa niya hindi dahil sa kanyang sariling kagustuhan, kundi para bigyan naman ng magandang leksyon ang mga taong nagmamalabis. Sabi nga niya, pinakaayaw niya yung napaka-irresponsable. Para po ito sa kapakanan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Hindi po namin maipapaliwanag ni Romel Chica ang lahat ng detalye tungkol sa kasong ito. Mamaya po, wag po kayong pipikit. Meron po kaming bisita, special guest po namin na makakapagdetalye ng kung ano-ano ba ang nilalaman ng impormasyon ng kasong isinampa ni Bossing Vic Soto laban dito kay Daryl Yap. Magbabasa tayo ngayon ng mga mensahe. Kaninang umaga, nung nagsampa si Bossing Vic, eto si Juris Doctor Channel, nangunguna. May mga tao talagang gagawin ng lahat para lang sumikat at makilala. Ang mindset nila, the bigger the fish they can bring down, the better it boosts their ego. Sobrang below the belt. Pambabalahura to the highest level. But in this case, no one can put a good man down. Nice try though, Daryl Yap, sabi niya. At may karugtong yun, Romel. Yan na nga ba ang sinasabi natin? Ang bawat palayok, may katapat na takip. Ito na yon. Good luck na lang kay Daryl Yap. Hashtag to serve, sabi niya. No. Tapos, ang dami nagpapadala. Eto. Maralan, ibang usapan na talaga kapag anak, asawa at pamilya ang nadadamay. 101% kaming sumusuporta kay Bossing Vic sa laban niyang ito. It's about time na bigyan ng leksyon ang bastos, matalim, ang dila at walang zipper ang bibig na taong yan. Ay, nako, grabe talaga. At eto pa, ako po, kawawa naman si Tali, pati bata na damay. Yan na ang ginawa ni Daryl Yap. Tama lang po na umaksyon na si Bossing, sabi ni Lulu Malig. Tapos, Romel, magbasa ka rin nung sa iyo, ha? At saka nice, meron lang po ako sasabihin, at saka kaya pa napilitan pa kasi ang dami talaga nagpupush kay Bossing Vic na gawan mo ng paraan yan, hindi pwedeng panahimik ka dyan para makita niya ang hinahanap niya. May mga ganyang komento. Hindi, tsaka sa kabuuan, Romel, hindi lang pamilya niya ang nakasangkalan dito, pati ang mga Dabarkads, ang mga kapwa Pilipino na nagnanais na bigyan ng leksyon itong si Daryl Yap dahil lantarang pambabastos ang kanyang ginawa na tinawag niyang rapist ang isang Vic Soto. Sabi ni Miss Nags ng Belgium, oh my God, grabe po ang epekto ng ginawa ni Daryl Yap sa pamilya ni Bossing. Pati si Tali na damay, kawawang bata. Buti na lang si Itbulaga, hindi po halatang may pinagdadaanan si Bossing. Professional po talaga compared sa bastos na yan. Nakakainit ng ulo po talaga. Kung sino man ang producer niyan, dapat ding managot, sabi ni Miss Nags. Okay? Alam mo si Direk Franny Zamora, meron text sa akin kanina. Ayan. Sobrang antindi ng hinampo dahil isang kasamahan niya sa lokal na aliwan ang binastos ng ganito. Gusto niyang manunog ng isang tao. Okay. Tama lang naman po ang ginawa ni Bossing Vic Nay para matapos na ang kayabangan ng gasolitong Daryl na yan. Right move, Bossing. Kalusin ang dapat kalusin. Sabi ni Marichu Formacion Espiritu. At eto mo, si Rene De Leon, ang aking pamangkin at saka ang kanyang kapatid na si Ferdy De Leon, iisa lang din ang sinasabi. Grabe naman kasi yung teaser ni Daryl Yap. Diretsuhan yon. Kahit na patanong lang yung kay Gina Alahar, pero ang sagot nung gumanap na Pepsi,
parang diretsong oo, ikot ang puwet ngayon ni Daryl Yap, sabi niyang ganon. Sabi naman ni Rene, 101% siyang nakasuporta kay Bossing Vic. Okay, eto, mula kay Wating, si Doc Juris, nasa Japan ngayon, watching live. Oo. Sabi niya, nako, I'm sure kilala ko kung sino nag-ano nito. Si Wating-Wating to. Bingo! Sabi niya, ayan kasi, Daryl, next time huwag kang mag-base sa nasagap mo lang na chismis. It seems like kulang-kulang ang 20M para sa moral damages. Ayan, hindi nakikita ang movie mo. Abunado ka pa. Pasok, Daryl Yap, sabi ni Wating-Wating. Okay. At nako, walang problema. Happy talaga ako sa mga nagaganap, sabi ni Dire. Ay nako, hindi ko babanggitin ang kanyang pangalan. Baka hindi ako nakapagpaalam eh. Okay. Shoni Sebastian, maraming salamat. Wala pong katotohanan, kaya Direk Daryl Yap, haghandaan mo ang demanda ni Bossing Vic Soto. Randy Balaguer, sana pati yung idemanda. Ang mura ng 35M sa laki ng pangalan ng Soto na winasak niya. Ano ba? Bakla, ano ba? Sabi niya. Grabe talaga, oo. Pasensya na po kayo kung pasensya na po kayo kung ini-edit po ako ng mga pangalan na wala naman po at hindi sangkot sa isyong ito. Sabi ni Catherine Amos, ang reyna ng Sydney, ang aga mong nabulok, Daryl Yap, sayang ka, sabi niya. Tapos eto pa kay Boyce Karagay, 48 years na ilagaan ni Bossing ang pangalan niya, tapos sa isang iglap, sisirain lang ng direktor na gasolito na ito, masyadong feeling. Ayan, nakakuha ka ngayon, nakatagpo ka ng katapat mo, sabi ni Boyce Karagay. Tapos, ang dami, naku, Romel. Meron nga dito nag-text sa akin, sabi, napanood ko ang interview ni Bossing, napakabait, makita mong sincero at napaka-compose. Iba talaga ang Bossing. Man of few words. Saka yung mga hindi dapat sagutin, alam niya kung ano ang sasabihin niya. Kailan siya magsisimula at matatapos. Sabi ni Dan Clavesillas, yan, dahil sa pagiging mapangahas mo, malamang sa kulungan ka na mag-direct. Pati nananahimik na tao sa kabilang buhay, ginambala mo pa. Deserve mo yan. Face the music, sabi ni Dan Clavesillas. At sabi ni Tita Nene Olanday, sa tagal-tagal ni Bossing Vic sa industriya, hindi siya nagpapatol sa mga issue, pero ngayon napuno na, nasagad na siya. Daryl, lagot ka, sabi ni Tita Nene Olanday. Okay, eto pa. Sabi ni John, naiiyak po ako ngayon. Number 1 fan po ako ng Tito Vic and Joey. Napakasakit po sa akin ang ginawa na yan ng direktor na yan. Luha po ito ng pagpapasalamat dahil inaksyonan ni Bossing Vic ang sigaw naming mga Dabarkads. Ang ganda-ganda, di ba? Hi. Good morning. Good morning po. Sir, maghintay po kami dito ha. Oo ba? Sir. Morning. Morning, sir. Marami pong nagtatanong kung ano pong reaksyon ko since lumabas itong issue ito. Ako'y nanahimik. Wala naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan nito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Katulad lang din ang reaction ng asawa ko. Pareho lang po. Of course, as parents and as his wife, naapektuhan po kami, but of course, ito po ang tamang sagot sa lahat ng ito. Gaano kasakit ito, Pao? Lalo't may... Like what I said, just like how any parent would feel. Thank you, Pao.
caution lang po sa lahat na ang usapin tungkol sa umano'y pelikulang The Rape of Pepsi Paloma ay subject na po ng paglilitis sa korte at may utos na po ang korte sa writ of habeas data na ito ay lumalabag sa karapatan ng aming kliyente kung kaya't pansamantala ay ginrant ang habeas data. Ibig sabihin ay tigilan po muna natin ang pagpo-post, pag-share ng mga bagay na ito hanggang sa ito ay mapag-usapan sa hukuman.